Warning, spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Hello and welcome to another episode of Third World Cinema Club. This is another special episode din kasi special episode. Parang halos lahat ng episode natin special, no? Char. Oo. Ayan. Anyways, so we're back with another episode and this is a very special one because nagbabalik kaming tatlo for a review episode of the recent alis. Of a new film that just came out a couple of days ago. It's the highly hyped film and the comeback of Star Cinema to the mass audience. Our review of A Very Good Girl. Yay! Yan. So, actually, nasa background lang ako, guys, kasi ang magre-review talaga nito si Jim tsaka si John kasi hindi ko na naman siya napanood. Yay! Anyways. Ang mahal naman kasi ng ticket na, guys. Ayan. Sa totoo lang. Ang mahal ng ticket, traffic, tapos ang daming ganap, ganyan. Wala naman ako sinasabing may favorites ako. Favorites! Anyway, alright. So, please introduce yourselves. Hello, I'm John Tawasi of Present Confusion. Hi, I'm Jim of Jimmy Nicola. Makalat po ako mag-review. So, pagtsagaan niyo po. Charot! Nakakamiss po kasi tagal naming nawala. Parang hiatus kami. Correct. Mga ilang buwan, isang buwan, ganyan. Almost 1 month na kasi last episode natin was August. Ayan. So, in this episode, medyo i-share lang namin and this is a really good supplemental viewing especially for those who are watching from the US. Hello! A Very Good Girl is now streaming. A Very Good Girl is now showing in the US and here din in Hollywood, may Hollywood, so, ano sila, diba? Red carpet premiere. Yeah, international screening, yes. Parang meron silang inhabol na starlet. Charing, joke lang. Anyways. Hoy! Cesa, the views and opinions of... Yes, kailangan may disclaimer. Kasi hindi po wala daw kami nalaman dyan. Dito. Pag-release po kami ng press release. Joke. Anyways, okay. So, A Very Good Girl is directed by Peterson Vargas. And it stars Catherine Bernardo and Dali De Leon along with a couple more actors na I think you guys will mention later because sa review. So what is it about? So A Very Good Girl is actually about this woman named Philo ba or Mercy? Both, actually. Both. Okay, so, ayan. Sige, kayo na lang mag-describe. Sige, synopsis ng A Very Good Girl. So, yes. There's Philo, played by Catherine Bernardo, who tries to insinuate herself sa buhay ni Molly, played by Dolly De Leon. Si Molly or Mother is the head of a large conglomerate or large company na yung pinaka-business nila is yung mga malls. So Mother Malls yung parang business niya, no? So yun, it turns out na tong si Philo is actually originally named Mercy and meron siyang reasons for wanting to take revenge against Molly. That is, dati siyang employee ni Molly that was fired and due to a series of unfortunate events, di ko na lang sasabihin kung ano exactly yung nangyari, it led to the death of Mercy's mother. Mercy's mother is played by Angel Aquino. And she systematically targets yung mga friends ni Molly, yung mga rich niyang friends, hangers-on, mga starlets niya, ganun, in order to ultimately bring her down. Pero yun nga, Molly is a very shrewd individual and yung pinaka selling point kumbaga nung kwentong ito is whether Molly knows that Philo is na may balak sa kanya si Philo or she's oblivious to the whole thing. And of course, yung acting performances ng dalawa, which is, unahin ko na kayo, is very excellent. So what are your thoughts? Mauna ka na ba, Jim? Or ikaw muna, John? Si John muna. Ako muna? Sige. Oh, no. Sige. Ikaw na. Sige. So, ako,
sa una pa lang, ramdam mo yung camp niya, tsaka yung parang tatak ng Star Cinema. So, the first half of the Yes. film is very tongue-in-cheek. It's not super serious na, hindi siya sobrang seryoso. So, medyo may patawa siya, may part na parang there's some comedic scenes involving Catherine na in fairness dala naman niya as she tries to seek revenge. Alam mo yun, all in all, it's fun. It's a fun revenge flick. Habang iniisa-isa niya yung mga ano ba, yung mga alagad nitong si Molly. Pero as the second part of the film starts, parang nag-turn siya into something more serious, na wala na yung majority ng campy elements. So talagang tonal shift siya from the first half, which is fine in itself. Okay naman na, okay, sige, pagtutunan na natin napansin yung revenge nitong si Catherine. However, yung pinaka-problem ko with the film in general is yung parang conclusion ng kwento. Yung conclusion ng kwento, hindi naman sa spoilers dun sa mga hindi pa nakakapanood. So if you panoorin niyo na muna yung pelikula, ay sige lang, go, panoorin niyo siya. I mean, it's not a bad film. Hindi naman siya pangit per se. I mean, it's a disappointing film or a frustrating film lang para sa akin. Because the ending of this revenge film has its main character not actively taking revenge. No? Hindi siya yung gumanti kay Dolly. Ngayon, hindi naman ako tutol sa story decision na yon. Hindi naman yun per se yung hindi ko gusto dun sa ending. Yung ayaw ko sa ending is nakapaghiganti pa rin si Philo pero not by her own hand. Para may deus ex machina na nangyari. So nawala sa kamay niya. So parang tinistrip niya of, number one, hindi siya alinsunod dun sa character decisions ni Philo from the very beginning. Parang very inconsistent with her character. The second one is, by denying Philo the responsibility of taking that revenge, parang nawalan ng saysay yung pelikula. And the third one is, kung ikaw ay inaapi na sobra-sobra to the point na hindi sila, they're playing dirty against you. Parang concern mo pa rin ba na ikaw ay morally superior sa kanila? Prior to that scene, ilang buhay na yung sinira mo in the process. Do you really still have that moral ascendancy? So parang na-break yung paniniwala ko doon sa pelikula. Kaya it was very disappointing to me. Of course, for other people, regardless of that idea, parang nagustuhan pa rin nila. So that's why they rate it a little more highly than I do. Pero yun lang. Sayang kasi ang ganda ng arte nung dalawa. And actually hindi lang silang dalawa. Lahat nung supporting cast, si Chena Filomeno, si Kaori Oinuma, si Donnie Cariaga, ang pangalan nung guy, si what's his face? J.K. Si Hersito. Si what's his magaling lahat ng performances nila. And I think nailabas ni Peterson. And despite the tonal shift, nagustuhan ko din yung parang camp nung first half. Pero yun nga, sobrang hindi ko nagustuhan yung ending. Yung ending lang talaga. Hindi ko masasabing pangit siya per se. Ano lang siya, medyo disappointing lang. Yun. Anyway, yun lang. Ikaw naman, Jim, anong masasabi mo about A Very Good Girl? For A Very Good Girl, mixed din yung reaction ko about sa film. Kasi at first, talagang gets mo agad yung energetic yung film. Saka from the editing pala, makikita mo na ang galing ni Benjamin Colin. Kasi fast-paced yung the first part. So for me, hindi ako na-bore. Pero kasi may katabi ako, hindi ko naman kilala, na naririnig ko, parang gusto na daw niyang matulog. Ganon. So, ako kasi parang pag nanonood ka kasi ng pelikula, especially if may kasama ka, somewhat it affects you as well. Pero
nung tinitingnan ko naman siya, hindi naman siya boring. Parang for me nga, parang napupukaw ang interest ko because fast-paced yung editing and at the same time, nakakatuwa yung campiness nung film on the first part. Kasi nga I agree din with John kasi dun sa second part na nung film, nagkaroon na talaga siya ng tonal shift. Kasi di ba parang ang motive niya, ang ulterior motive kasi ni Philo or ni Mercy is revenge. And then suddenly, doon na makikita yung parang may backstory na, nandun na yung special participation ni Angel Aquino, ganun. And then parang may part na, parang lumalambot na ba si Mercy or si Philo? Kasi medyo nagiging iba na rin yung closest nila ni Mother. Ganun. So parang may paglalaro in the second part na may tanong ka while watching it na may alam na kaya si Mother or si Molly Suzara about what's happening. Ganyan. And then, actually, ang natutuwa ako dito sa pelikula. Kasi, when we watch revenge films, hindi natin alam kung saan nakukuha yung resources. Diba? Parang, grabe ang daming, kunyari mga teleserye, ganyan, even yung mga revenge films, whether here and in Hollywood, parang ang dami namang time, ang daming pera, ganun. Pero dito, in fairness, nakakatuwa kasi nakita natin na nag-strive talaga si Philo na pala siya, virtual assistant siya. And then medyo may pagka-scam yung niya, tawag dito yung galawan niya sa work. And nag-ipon siya. Oh my gosh. Isipin mo, nag-ipon siya just to have the revenge, diba? And then suddenly, ito spoiler alert, nung nagastos na niya and then may emergency nangyari, so ano na nangyari? Hindi na, parang sayang yung pag-iipon ng pera, pinang-revenge mo. Sana parang pinang-travel mo na lang, ganyan. Parang while watching pa ganun akong mga thinking Kaya maganda doon ako natuwa sa pelikula na at least ngayon, nakikita na natin pag revenge films, nag-ipon muna yung maghihigante. Kaysa yung parang nakita natin, yaman na niya agad. Gano'n, di ba? Parang rags to riches na. Magandang tip, mag-ipon ka muna. Mag-ipon ka muna bago maghigante, gano'n. Kumbaga parang mayroon ka munang backup, reserva, gano'n, sa revenge. And then, while watching it, sabi ko, parang the way from the font style or yung yung treatment or sa editing, parang medyo nakikinita ako. Parang may pagka-promising young woman. May ganong peg yung Other Good Girl. And then, syempre, dun sa character pa lang ni Dolly De Leon, maaalala mo na si Miranda Priestly. Yung role ni Meryl Streep in The Devil Wears Prada. So marami ka rin makikitang references, no, while watching the film. And ako, I agree doon sa sinasabi ng critics and even audience na career best performance talaga both ni Catherine and ni Dolly De Leon, no, itong dito sa film. And grabe si Dolly De Leon, ang dami niyang ginawang pelikula this year, no. Ito'y Mapupukaw, Doon na Magiting, ito Very Good Girl, meron pang Feast of the Heart. And taon niya to yun yung masasabi. Taon ni Dolly De Leon after the Triangle of Sadness na fame. And then, notably, hindi kasi ako fan ni Catherine. Although, na-impress din naman ako sa kanya in Hello, Love, Goodbye. Pero dito talaga, in fairness sa kanya, or to be fair with Catherine, talagang nakipagsabayan siya kay Dolly De Leon. Hindi siya nagpalamo. Yung gano'n na gano'n. Lalo pag eksenahan talaga ng mga banatan talaga na, alam mo yung mga confrontation, grabe, galing ni Catherine nagmudaan. Talagang, it was a parang perfect or tailor fit role for both of them. Ang galing ng yung terms of casting. Actually, even I agree din with John. Magaling din yung supporting. Actually nga dyan, iniisip ko, what if nagpalit ng character si Gillian Vicencio saka si Cowrie? Kasi, diba? Kasi actually, nakikinataan ko si Cowrie dun sa role ni Gillian and then si Gillian dun sa role ni Cowrie. Kasi pero syempre, spoiler alert, no, mayroong twist po kasi dun sa character ni Cowrie na parang, oh my goodness. Ganun ka ba? Parang, ano nangyari? Na-shock yung audience na nakita nila yan. Diba? Parang, oh my goodness. Ganun while watching it. Ganyan. Pero yun rin pala ang hindi lang pala si Catherine ang nag-breakout role dito. Si Cowrie din, ganun.
Sana, ano talaga ako, Kaori fan ako. Sila Sorry, Vivian. sa ko basta may isa siyang movie na extra Maski siya si sa Chi magaling din si Chi Filomeno. ko siya Actually, nagustuhan. hindi ko si Donna Cariaga, actually, while watching the film, ang medyo nakulangan ako was, go ahead. Yun, in fairness nga kay Chi Filomeno, no? Siya yung unang, kasi very ditzy yung, niya, very ditzy yung, or airheaded yung kanyang character. Pero nung patapos, yung parang nilagyan na ng range. Ikaw, Ses, anong sasabihin mo about, anong comment mo about? Hindi, wala. Kasi ako, Kaori fan. So, I agree na sana bigyan pa siya ng ibang roles. Kasi parang sabi nyo nga, tsaka sa Twitter, ang daming nag-comment na nagulat sila sa role niya. So, Feel ko kung ano nagulat man sila yun. Surprising talaga. Surprising talaga yung kay Kaori. Pero kung niya iniisip ko, what if nag-switch sila ni Jillian? Actually, nung una nga si Jillian, nakala ko si Maris Racal. Kasi si Maris ba to? May cameo ba si Maris? Yung pala si Jillian Vicencio. Kasi medyo yung hairstyle kasi parang medyo nalito ko dun sa Nagpaano ba siya? Nagpatan ba siya? Or kasi hindi siya ganun kaitim, di ba? Oo. Maputi si Jillian eh. Kaya parang kahit ako parang si Jillian ba to? Parang kala ko si Maris Racal while watching. Galing beach siya ganun. So again, and then actually siguro nakulangan ako was the part na kasi maganda yung relationship yung friendship ni na Catherine sa ni Donna Cariaga, and hindi siya masyadong, ewan ko lang baka may na-miss out lang ako, pero I believe di ko naman siya na-miss out. Hindi masyado pinakita on how nag-form yung friendship nila Donna Cariaga and Catherine. So parang doon ako nakulangan kasi actually napaka-interesting nung sa friendship nila eh. Kasi supportive din naman si Donna Cariaga. It's just that nung may mga nadadamay ng ibang tao, doon siya parang wait lang besh, 'di ba? May ganun part si character ni Donna Cariaga. Yeah. And then kahit na siya lang yung lalaki doon sa film, 'di ba? Si J.K. Hercito. Well, syempre may bias po tayo kasi gwapo si Kuya, no? Tawag dito may pagkayami, ganyan, sorry. Siningit, ganyan. In fairness naman with J.K. Hercito, magaling din naman si J.K. Hercito. Actually, ang talaga nung casting nung film. Kumbaga kung may makikita ka mang flaws, the way na parang yung execution or the decision of the filmmaker, medyo hindi mo na siya mapapansin due to the performances nga of the actors, ganun. But then ang rin sa akin, parang nakaka-curious kasi 3 silang writer, 'di ba? So paano kaya nila binuo? Nagbe-brainstorm, 'di ba? Tapos syempre it was a revenge drama eh. So syempre we don't want na parang it will be the same revenge drama, which is naman siya, na put on the table naman. It was just that yun din yung naging concern ko with the conclusion. Kasi parang magigets ko naman yung parang karma, 'di ba? Kasi dyan yung magiging source ng karma na lang, o kaya yung parang mag-a-ask ng forgiveness, 'di ba? Kasi sinabi ng character ni Katrina, she's a better person. I forgot the exact phrase. Na parang yung sinabi ni Molly Susarna, everybody wants to be like me. Na parang sinabi din ni Miranda Priest in The Devil Wears Prada. But then yun nga yung sinabi ni Catherine Bernardo na ni Philo or ni Mercy na parang she wanted to be a better person. And hindi siya katulad ni Molly. And then suddenly nagkaroon ng spoiler alert, accident, and then eto na po, biglang tumugtog yung dito pa ni Ledesma na parang out of nowhere. Parang, wait, bakit may dito ba na kanta? Parang, yung ganun kasi parang treatment, pag tinignan mo siya let's say, indie or mainly na approach, okay siya, like, parang mga babae septic na ganun. Kaso parang nung parang wait, ano nangyayari? Ba't may dito ba? Tapos biglang lumutang na siya. Parang, sorry, biglang nag-spoiler alert na tayo. Lumutang na. Tapos, ano ba nangyari? Tapos, yung mga tao dun sa likuran ko, parang pati sila, puzzled, na parang, namatay ba siya? Ganun. Kasi diba may after credit pa na parang, nakita yung mag-ina sa heaven. Naririnig ko yung audience. And yung maganda, kasi it's a communal cinema. Yung nangyari with A Very Good Girl. I go ahead, John, sorry.
Jim, may question ako. Yung dito ba, ginamit siya in what context sa Philippine cinema dati? Yeah, ginamit na siya for Vilma Santos film na Miss X. Miss X. Ang role kasi ni Ate V, yes, Miss X, directed by Gil Cortez. And then, pag napanood ko kasi yung film na tawag dito na Miss X, it's about OFW siya, pero victim siya ng human trafficking. So yung parang kasi ng Miss X no, na victim siya ng if I recall correctly, kasi matagal ko na din napanood yung film. Somewhere in Netherlands or Switzerland, and then Tama ka, Jim. Na Alam ko human yan. traffic siya, di ba? Oo, human traffic. And then pinatugtog kasi ang dito ba dun sa film sa opening ng pelikula. So parang dun tinatry ko siyang i-relate with A Very Good Girl. Bakit ginamit yung dito ba? Was it because for her, dun sa character ni Philo, na-fulfill na siya na hindi man niya nalagay sa kamay yung justice, may ibang gumawa on her end. Or parang it was an accident. So hindi na siya yung parang mabiblame or matitake accountability or responsibility about consequences or the nangyari dun sa character ni Molly or ni Dolly Dele. Feeling ko kasi yung dito ba, di ba, for example, yan si Miss X, parang, kasi pagka kunyari, di ba, in-abuse ka or in-abuse person's perspective. Wow. Parang after nun, parang di mo alam kung sino ka na parang ganun. Kaya siguro lang, I'm not sure, sabihin nyo lang sa akin kung yun din yung setting nung scene na yun was that, siguro si Philo, hindi na niya alam kung sino siya after, all the effort, diba, ng pag-act niya ng revenge. Kaya siguro dito ba yung pinili? Diba? Kasi parang yung lyrics niya parang, ito ba ang sulok kong takda? Diba? Sa ilalim ng araw. Parang ito ba yung place ko sa mundo? Ito ba yung purpose ko sa mundo? Parang ganun yung lyrics niya, diba? Oo nga parang yung isang phrase, yung isa sa lyrics diyan dito ba yung dito ba naroon ang tagumpay, magkabilay ngiti sa loob ay may lumbay. Parang bittersweet siya. Pero inisip ko din, in the same context, nung scene na yon, bakit bittersweet para sa kanya? Hindi na naman niya kasalanan yung sa nangyari. Kasi, nagkataon lang Parang hindi naman, parang gets ko siguro yung gets ko yung intention behind it. Parang nag-struggle ako doon sa connection. Although yung ascending into heaven, in my interpretation, yung parang since yun nga, the point, yung point na parang ni-raise ng film is that in denying herself the satisfaction of justice, parang parang good girl siya, quote unquote, na hindi ko din maintindihan, pero sige, sakyan natin yon na to the point na na-literalize siya within the film, na lumipad siya, na para siyang nag-ascend into heaven. Pero yun, talaga, hindi ko talaga may gets. ganong eksena. May ganong eksena. Very campy talaga siya. As in camp. May ganong eksena talaga. Yun, nag-struggle akong i-connect yun, or parang para very irrational kasi parang ano ba yung gusto niyang alamin tungkol sa pagkabuti ng tao. Yun nga doon sa sinulat kong review, parang kunyari sa katapusan ng bona ni bona ni Nora Honor, instead na buhusan niya ng mainit na tubig si Philip Salvador, ang ginawa niya, lumayas na lang siya sa bahay at pinagdasal na lang niya na tamaan ng kidlat si Philip. Parang ganun Ay, baka parang yan, parang si Babae at Baril, di ba, na parang imbis actually, yun din yung naisip ko. It's violence. Kasi usually pagka-revenge film, tapos on a guy's perspective, biglang ganun. Hindi, hindi naman lahat. Pero diba, sometimes pero yung violence. Yung rebuttal ko kasi dyan is, in fairness kay Babae at Baril, in-explore niya yung history ng violence na yon. Within the structure, lalo na camp, di ba? Within the structure of revenge film ng A Very Good Girl, hindi nila pinasok yun Talagang pinakita nila, kahit na dun sa pati sa dulo, na very irredeemable as a person tong si Molly Susar. So,
parang wala yung connective tissue, kumbaga, that Mm-mm. Connective tissue. doktor that ties the Bone marrow. bone marrow. Wala yung laman loob ng pelikula na kumokonekta doon sa mula doon sa yung sa dimension ng paghihiganti ni ni Mercy Mm. doon sa nangyari to sa pelikula. Pero ayun, sobrang hindi ko siya ma-reconcile ng mabuti. It's very illogical sa akin. Pero I guess, alam mo yun, may gusto silang panggalingan. Ewan ko lang kung na-justify nila yun sa pelikula. Hindi kasi parang ang din doon dyan, escalating na talaga yung yung revenge, di ba? Parang Oo. kahit na pa-escalate na siya, kahit na yung tipong nalaman na, di ba? Nalaman na ay, eto pala yung ulterior motive mo. So, nandun na yung na sila, actually physical, di ba? Tapos biglang, nung ending pa, ay, nangyari. Ba't may pag-gano, may pag-gano siya? May pag-utang sa lahat. I guess ina-approach ko rin siya, kung isipin mo, a lot of revenge films, especially yung ones na divided along class lines, may parang pagka-revolutionaryo na pagbasa na pwede dyan eh. Pwede, Parang yung outcome nito, very defeatist. Ewan ko kung gusto nilang actually, ewan ko kung gusto nilang isaksak yun sa parang formula ng Star Cinema na parang happy-happy tayong lahat. Pero parang hindi natin ipaglalaban yung ating sarili. Parang, well, technically, nakapaghiganti na si Mercy. Wala na yung karamihan ng friends niya, bagsak na yung kumpanya niya, parang hindi na naman niya kailangang patayin. Pero, ewan ko, bakit yung pa kailangang i-aksidente si Molly kung ganon? Parang, ewan ko, naguguluhan lang talaga ako sa kanya. pero hindi feeling ko rin kasi dyan, go ahead. Wala lang, na-off ako doon sa part na yun. Ano yung sasabihin mo, Jim? Siguro kasi, di ba, ingrained din kasi with the culture of Filipinos. Na saka rin yung ano ba tawag dito? Actually may insert din siya somewhat ng influence ng religion, like Catholic, di ba, na di ba the way pag-revenge, di ba, na parang vengeance is not mine. Di ba may ganun nga, di ba, na part na parang may plaque card, Pero, diba, vengeance is not mine. No, it's from God, ganun. So parang anong nangyari was parang hinayaan na parang mala-act of God na yung tawag dito, yung nangyari nga kay Dali De Leon. And somewhat because, di ba, laging tinuturo nga, especially in the Christian or the Catholic religion, yung forgiveness, ganun. And then, syempre, nandiyan na yung parang isasama na yung part ng healing, ganun, process, ganun. So parang, kaya ganun na rin yung siguro naging result nung conclusion na, kaya ganun yung nangyari dun sa character ni Dali De Leon. And ganun na yung parang the way na sagot or pagsagot or reply ni Catherine Bernardo, yung character ni Catherine kay Dali De Leon. Kaso parang kung tutusin, parang ang daming sayang kasi like, gusto ko nag-waste pa siya ng time and money for preparing for the birthday of Dali na later on nalaman din. Parang shucks, sayang yung pera. Tapos ang isa pa doon na dyan, di ba nung after the accident, tumawag si Donna Carriaga. Di ba nung the preceding scene, ang sabi, hirap na hirap siyang makahanap ng ospital. Ng tawag dito, ng ospital, and then wala rin siyang pera ng, di ba yung sabi niya, kaya yun yung nangyari na parang confrontation na, di ba, na tawag dito, kailangan ng pera, wala, ginastos na nga, di ba, ni tapos Philo or nakahanap Mercy sa pag-igante. Nakahanap sila ng ospital sa end. Di ba? Miraculously. Na ang asta niya, parang dahil hindi siya nag-push forward with violence, inawardan siya ng Diyos. So parang naging faith-based parang reward, pelikula. Kaya yung una kong impression ng pelikula is hinalintulad ko siya sa pelikulang Higanti ni Romel Ricafort. Napanood niyo na ba 'yon? Si Asunta nga ba 'yun? Si Asunta de Rossi? Hindi. kasi ganun
ganun yung nangyari. As in, inalipusta siya nitong mga tao, si Asunta. Basta lahat ng pag-aapi yung ginawa sa kanya. Tapos yung ending ng pelikula, hindi siya naghiganti. For a pelikula na higanti yung title, hindi siya naghiganti. At parang pinagdasal na lang siya na sana Lord, parusahan yung mga yun. And walang nangyari dun sa mga tao. So yun, parang ganun. It's very, ganun yung peg niya. As in literal, in-expect ko na parang bumaba sa heaven si Jesus. Parang, oh, mercy, thank you for not killing, ganyan. Saka from the name itself din dyan di ba? Kasi mercy. Mercy Parang nga ang eh. nangyari kasi, mercy, may awa. Kaya parang, di ba, inirelate na parang, instead of, at the end, maging talagang full-blown na revenge yung gagawin ni Mercy, pinangatawanan ng pangalan niya na Mercy. Oo. Mercy Pero, yung diba? Pero in terms of yung character traits ni Mercy, or yung parang direction ng character niya, parang hindi kasi doon patungo. Kaya siguro hindi siya nag-click sa akin. I guess kung mas napalabas na kaawa-awa si Dolly or wala yung twist at the end regarding yung pag-ospital or yung yung kay Kaori Oinuma, parang it would have worked a little better for me. Na mas natural yung progression ng saan nang galing yung mercy niya, 'di ba? Kasi for the rest of the film, very very determined siya to get her revenge. Parang there was nothing prior to that na pumapasok na that would have made her doubt yung decision niya to do what she wanted to do. Yun siguro yung problem ko with the film as a whole. Pero yun lang. Ang galing. Pero sayang kasi usually, di ba? I mean, kahit na, oo, madalas sa revenge films, campy, ganyan. Pero kaya nga siya campy kasi dapat satisfying siya from start to finish. Pero parang it sounds like hindi siya satisfying enough. Ganun. Or hindi siya satisfying at least. Kasi, di ba parang kung ikaw yung nag-enact ng revenge, dapat ikaw rin yung tatapos. Siguro, for me, yung example ko dyan, si Oldboy. Diba? Parang may twist yun, pero napaka-satisfying yung end niya kasi talagang alam mo na lahat sila nagawa nila yung revenge nila sa isa. Naggantihan sila. Pero nalaman nila na di ba sa Oldboy, hindi naman yung protagonist yung nakaganti kay doon sa paggagantihan niya, di ba? Nagpakamatay. It was the someone else, di ba? And then nagpakamatay pa siya. Pero kung tatahiin mo sila together, like the cartilage that they are, di ba? Parang, oo nga, makes sense. Ganun. Pero yung feeling ko kasi, syempre ayaw niya nang spoil ng todo. Feeling ko yung accident, it really happened by accident. Hindi siya yung parang may connection or what. So, sobrang biglaan, I guess. So parang, parang gano'n. Speaking of Park Chan-wook, yung pelikula niya na that serves to me personally as a better example of what this film could have done was Sympathy for Lady Vengeance. Oo, si Lady Vengeance. Isa pa yun, grabe kasi, yun. Satisfying nung diba? Niya, from start to finish talaga na parang go girl. Go. The ending of that film, yung ending ng revenge nun, is nakapaghiganti siya but not by her own hand. Parang sa A Very Good Girl. Parang instead na ipagpaliban na lang niya sa Diyos or something, yung kanyang paghiganti, binigay niya dun sa mga totoong nabiktima ng tao. Oo, tama. Which is much better kasi, di ba parang lang yun parang hindi mo lang nagawa ng favor yung sarili mo. Parang nakatulong ka pa sa iba. Nagano siya kumbaga di ba, kaya doon sa prison, she was considered para siyang santa. Kasi sobrang bait niya sa mga tao doon sa prison. So, ginamit niya yon as favor to enact her revenge. Dito kasi, biglaan na lang yung characterization niya na santa siya. Parang, parang consistent yung writing doon sa character niya. Kumpara dito sa nangyari sa pelikulang na very out of the blue yung change niya in character. And yung paraan kung paano sila nakagain ng quote-unquote justice dun sa pagpatay dun sa sa Sympathy for Lady Vengeance. Parang she took accountability din for what she did. Na hindi
na hindi nangyari dito. Hindi naman kailangan- Diyan, may naalala kong eksena dun sa A Very Good Girl. Yung, di ba after maharas si Catherine Bernardo ni J.J. Mm-mm. Ercilla, lumabas siya ng office. So parang eksena sa deleter to. Parang, di ba? Parang deleter eksena yung pag-treatment dun sa eksena na yun. Kasi madilim na office. So para pa strobe light pa. Yung bago siya makita ni Dal, parang eksena sa deleter tong na to. Parang napanood yata, pero pwedeng charot lang. Itong gaya nga na sabi mo, Jim, inubos niya yung pera niya for something na just to have her lose all of her money. Parang contrivance yung pagkawala ng pera niya nung sa huli. Para lang doon sa party. Parang bakit ka gagasta? Kung gagasta ka at mauubusan ng kanang pera, mas magsususpecha sa'yo si Dolly na bakit ito lang ang pera mo? Hindi ba mayaman ka? Parang ganun yung dating niya sa akin. Saka dyan yung nag-orchestrate na masaksak Parang, ha? May ganung part kasi, di ba? Okay, gets naman. Gets naman yun. Parang the birthday party. Oo. Hindi ko na lang tutuloy, tapos bilang hindi na siya nagtatrust, ganun si Dal. Tapos biglang may ganung eksena. Okay. It's not Kasi doon na parang hindi siya, hindi siya kasi kung kahit siguro yung mga nagkagusto dun sa movie, hindi ko naman sila generalize, pero sige, generalize ko sila. Parang mostly dun sa mga good reviews na nakita ko is na, yun nga, parang wow, this is the first time na a Star Cinema film has done this. And parang, ako, if I am gonna see it, sige, try ko na siyang panoorin, or when I see it with your reviews, parang, di ba kung you're trying to do something, spectacular, tapos, balak ko pa siyang ipalabas sa isang audience na sanay sa, revenge film, diba, say, an international audience, tapos ganun yung pagkakatahi-tahi niya, parang, sayang siya, dapat, sana, tinesting muna nila, I think, what is the most effective. Kasi kung Pinoy audience yan, patawarin nila yan kasi Star Cinema audience yan di ba? Parang yung sila Alin Bebang, ay, nangyari, ganyan pala si Catherine, kayang-kaya pala niya yan, ganyan. Pero let's say, if lagay mo siya sa international, itapat mo siya sa mga international movies, ganun lang talaga, hindi siya, I don't know, parang, hindi mo siya masasabing it's one of the best, ganun. Kasi, di ba, compare na natin siya kay Park Chan-wook, although hindi siya siguro like 100%. Yeah, walang-wala siya sa solar system ni... Wala siya doon. Sorry na Peterson, alam mo yun. We love you, Peterson. Love you, sorry, pero sana yung sinabi ko sa natin na parang wala yung follow through Nandun na yung idea. I mean, it's there. Pero sabi ko nga sa inyo na parang wala siya in the end, parang wala siyang pangil. Hindi it's still adhering very much into yung formula or yung mold ng Star Cinema. Na feel ko although ano naman anong Keiko, 'di ba? Parang ang laki ng kinita nila na sa box office. Evaluating it as a film, hindi ang dami pa niyang pwedeng gawin na sana meron pa silang drive para i-push pa yung envelope more. And hopefully in future films ng Star Cinema, gawin nila yun. Kasi they're on a track. I'm not sure if it's the right track, but it's a track. Sana tuloy pa nila. Ganun na lang. Correct. Okay. Final words, guys, on A Very Good Girl. Jim, muna. Ay, sorry. Actually, dyan mayroong parang attempt, di ba, na like, di ba, after ma-reveal, di ba, na ganun pala yung tunay na character talaga ni Molly Susana. Yung ginawa niya, may neck brace siya. So parang alam mong may pinapatama ang din. It has. Politician. Oh, it has. However, medyo medyo nag-fell short na siya dun talaga. Dun sa pa-conclusion. Although gets natin, meron siyang gusto talagang iparating with us, ganun, about revenge and the political or the socio-political issues. But then, yun nga. Pero at the same time, di ba, politically, kung mo yun, parang sabihin mo, sige na nga, give up na lang tayo, hayaan mo na sila, kahit na lipusta na tayo.
Parang sige na, tanggapin mo na yung, alam mo yun, tanggapin mo na yung inaalipin ka or yung pagkatalo mo, parang ipasa Diyos mo na lang. Parang it brings, if you read it as a political text, parang ano yung gusto, ito ba talaga yung gusto niyang sabihin, di ba? Oo. Parang ginaslight mo na lang. Ayaw mo na, okay na yan. Gano'n. Or talo na After tayo, all sige, ano na lang, bawi na lang ulit in 6 years, gano'n. Parang gano'n yung Bawi na lang in next life. Charot. in the next life. Oo, next life. At least Grabe, pupunta no? tayo ng heaven. At least mabait tayo. Parang hindi siya, hindi eh. No. Anyway, any more thoughts or last thoughts, final thoughts niyo on A Very Good Girl? Kakaibang Catherine Bernardo po ang mapapanood nila. So, yun. Panoorin niyo po. Just for the acting performances, sige lang. I mean, for fans of Catherine, sobrang buffet to. Mabubusog kayo sa acting ng dalawa. Kung yun lang na talaga yung ano nyo. Pero personally, as a film, I can't get behind it. Sorry na lang po. Hindi naman siya bad film sa totoo. Ano na tawag dito, makikita mo naman yung production value talaga na this is a star cinema film, di ba? And from the acting or performances pa lang talaga, mapubusog ka na. Kumbaga worth it na siya. It's just that, syempre, flawed din naman talaga yung pelikula. Yeah. But, kahit na flawed siya, I'm happy to see nung pinanood ko yung pelikula, puno yung sinehan. And iba talaga pag communal cinema kasi iba-iba maririnig mong reaction, gano'n. Diba yung katulad nga ng couple na katabi ko. Yung tinanong niya yung girlfriend niya na, ano gustuhan mo? Sabi ng girlfriend, oo. Tapos sabi nung guy, ako hindi. So diba parang ang saya lang marinig yung ganong mixed reaction. And at the same time, yung mga reaction na, ay, namatay ba si Catherine kasi lumutang na siya sa heaven. Gano'n, tapos biglang, ay, nakita na sila ng nanay dun sa after credit. So, di ba, parang the audience also has the chance to think, di ba? Yeah. Nakakatuwa naman yung present ng pelikula. So, yun. And I hope, well, syempre may award seasons na naman po, given na yan, talagang expected na, alam mo, manonominate na si Miss Dali De Leon and Catherine Bernardo. Yun po. Si Dali siguro for another performance ko siya ino-nominate for an award. Pero si Catherine, yeah, this film siguro. Unless may project pa siyang iba this year. Okay, so thank you so much, guys, for spending this evening or this afternoon, morning, kung anong oras yung man pakinggan tong episode. Yan. So thank you so much for listening to this episode. Do listen to all of our other episodes on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts too. Thank you so much. And do watch A Very Good Girl. Kung gusto niyo po mag-disagree sa episode na to, feel free to message us, but message us on Twitter, at ThirdWCC, and on Facebook. So, bye. Thank you so much, guys. And see you around. Bye-bye. Uy, magbabay na kayo. Ay, di magbabay. No to harassment. No to harassment. Bye po. Bye-bye. Bye-bye.